Tingnan nyo to mga bro. Yung bang intercropping ng coconut. Ang nakikita kong disadvantage lang dito kung yung coconut nyo ay namumunga at mababagsakan ng nyug yung inyong itananim na kakao. At saka yung sanga. Tingnan nyo kasi ito, sayang. Nabagsakan ng ng bunga. Bali. Ayan. Ito yung sanga Dito yan nakaganyan yan dito Ang dami pa namang bulaklak. At saka may bunga yung tingnan nyo yung side graft. Ayan, side graft yan Ayan yung bunga green pad. Kamuntik pang madali kung ganun. Tapos ayan, ang daming bulaklak yung side graft. Kalain mo yun nabagsakan. Ayan sayang. Ayan, dyan siya nakakabit tanggal. Tapos itong isang to graft din yan. Ayan na yung tali nya, hindi ko pa natatanggal. Okay, so itong sangang to galing to dito sa graft na nga dito. Pagsakan tanggal, buti na lang may natira pang isa. Ito nga yung natira. Tapos ito side graft yan. Ayan Tapos yun, muntik pang madali yung bunga, green pad. So yan, remnants yan ng Crolio na tinawag naming Filipino Aromatico. Ayan siya. Kaya nakamuntik ng madali ng lubi. So yun ang nakikita kong disadvantage. Other than that, wala naman. Kasi yung katulad nung nakita ko sa Batangas, libong lubi yun, mga almost 2,000. Sadyang hindi pinapamunga o pinapabunga dahil nag-harvest sila doon ng ginagawang lambanog. Ganun, okay lang yun. At saka malalayo yung pagitan nung pagkaagawa o pagkakatanim ng mga niyog. At saka bukod sa malayo, naka-arrange talaga. Talagang parang ginuhit, nakalinya. Ito, ilang beses na to nabagsakan itong santo. Red pad naman siya mga bro. Tignan nyo. Ayan bunga niya. Ayan, red pad yan. So may side graft din yan. Ayan. So iba tong nandirito. Ibang source. Tapos yung namunga, yung main na graft na red pad. So itong sinide graft ko dito, ibang source yan. Pero parehas din silang remnants ng Crolio. Ayan. Kaya lang, tabing-tabi ng nyog. So prone talaga siyang mabagsakan ng sanga at saka ng bunga. Ay,